Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang nabunot, mga minamahal, sa mahiwagang kristal. Ito nga pong si Senator Robin Hood Padilla, abay, napagtripan po ni Rowena Guanzon. At itong kanyang trip, literal na bad trip. Diba? Okay, ngayon, basahin natin to mga minamahal. Sabi dito, nung isang araw niya lang pala to sinabi, kung ayaw daw mag-senador ni Robin Padilla, mag-vice president na lang siya kay VP Sara Duterte. Sa mga kakamping dyan, di ba, ano nyo to si Rowena Guanzon? Kasamahan nyo to? Anong nangyari dito kay Guanzon? Literal na buwangzo na talaga yung nangyari . Hindi ko alam kung nagbibiro itong si Attorney Guanzon or kung seryoso siya dito. At kung seryoso man siya, nag-iisip ba siya, mga minamahal? Hindi tayo nanlalait Hindi tayo name-personal. Ito po ay usapin tungkol sa kakayahan ng isang tao na mamuno or maglingkod. Ipagtandem mo yung dalawang yan, kung hindi ka ba naman tarantado? Ang pinag-uusapan natin dito, leadership. Pag nagtandem yung dalawang yan, ang isa aso, ang isa bobo, anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Tandaan ninyo mga minamahal, hindi po extension ng friendship ang politika dito sa bansa natin. Isang maling hakbang lamang po ang mangyari. Abay, ang bansang Pilipinas, posible pong malugmok. Di ba? Ngayon, ano ba dapat yung quality ng isang presidente or ng isang vice president? Una, dapat meron kang malalim na pangunawa tungkol sa batas. Meron kang kakayahang magdesisyon, lalo na kapag krisis. Meron kang diplomatic sense. At higit sa lahat, meron kang empathy sa mamamayang Pilipino at meron kang malinaw na paninindigan sa interes ng bansa natin. Pero nakikita ba natin mga minamahal? Yung tawag dito, pag-uugali, yung quality ng mga yan dyan sa mga taong pinangbabanggit ninyo? Dito pa nga lamang sa usapin na malalim ang pangunawa, itong si Robin Padilla, mukhang wala na, mahina. Diba mga minamahal? Lalo pa sa kakayahang magdesisyon. Itong si Robin Padilla, nakadepende lang sa mga Duterte . Dito naman sa usapin ng diplomat. Nakita naman ninyo na mga atakdog ng mga China sila. Mga walang malinaw na paninindigan. Diba? So, hindi dapat sapat ang popularity, friendship sila, sikat, loyal. Diba? Hindi dapat yun yung tinitingnan natin dito. Ang tinitingnan natin dito, mga minamahal, is yung quality ng isang tao. Yung kalidad niya para maglingkod, para magsilbi sa mamamayang Pilipino. Ngayon, isa-isahin natin. Itong si Robin Padilla, yung mga pahayag niya, naalala ninyo yung tungkol sa mga kababaihan? Napaka-problematic ni Senator Robin Padilla . Diba yung sinasabi niya yung the urge? Oo. Ang urge daw sa mga kababaihan. Paano kung ayaw daw magpasiping ng babae? Tapos nandyan daw yung urge niya. So, mambababae na lang ba? Ganon? Diba? Violente. Diba? Tapos yung paggugluta drip ni Mariel dyan sa Senado. Diba? Ang daming controversial ni Robin Padilla, mga minamahal. Yung sa West Philippine Sea issue. Diba? Tapos recently, yung tungkol sa depression. Dapat yung leader, mga minamahal, merong matinding pang-amoy. At merong matinding emotional intelligence. Hindi dapat hindi dapat namumuno sa isang bansa ang isang bobo. Hindi lang dapat sapat yung talino, dapat meron ka ding empathy, nakikinig ka, at nakikiramdam ka. Kung may sakuna, kung merong krisis, kapag may mental health emergency, dapat alam ninyo yung gagawin ninyo
Sapat ba yung lalim ng kaalaman ninyo? Nagbibigay ba kayo ng simpatsya sa mga kababayan na nakakaranas nito? At beside mga minamahal, ang pinaka dapat tinitingnan natin dito is yung track record sa usapin ng presidente. Putang ina, magnanakaw, iboboto pa ninyo. Gets ninyo mga minamahal? Tapos magnanakaw na nga, okay lang sa inyo? Ninanakawan kayo, tapos ito namang gusto nilang patakboy na vice-presidente ko, di ba naman tarantado? Sabi ba naman, kahit sunugin nyo ako, amoy Duterte ako? Track record is a performance, mga minamahal. Tandaan ninyo, kung loyalty lang yung batayan, delikado tayo dyan. Walang pupuntahan nitong ating bayan. Ang vice president or yung presidente, hindi po yan trophy. Hindi po yan consolation prize. Yan po ay paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Kung sakaling tumakbo si Vice President Sara Duterte na presidente, natural, pag-uusapan kung sino yung magiging running mate niya. Pero dapat national interest yung pag-usapan natin dito. Hindi yung factional politics, hindi yung personal alliance. 'Di ba? Ang Pilipinas, tandaan ninyo, nasa gitna po ng economic challenges, geopolitical tension, at social issues. Diba? So, kailangan natin ng leadership na mayroon pong diplomatic maturity, policy depth, strategic thinking, emotional intelligence. Diba? Kaya nga balikan natin tong sinabi ni Rowena Guanzon. Attorney, nagbibiro ka ba? Mabigat na biro yan. Hindi seryoso yan na biro. Hindi naman tayo naninira, hindi tayo nanlalait dito, pero po ay ito po ay tinatawag na public disclosure. Diba? Yes, may karapatan naman silang tumakbo, pero sana naman, isipin din naman ninyo yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. Gets, mga minamahal? Diyos ko, kung ano-ano yung pumapasok sa utak ni Attorney Rowena Guanzon. Dapat pa bang tawaging attorney to? Mukhang kinulang sa common sense. Dati galit na galit sa mga Duterte, tapos ngayon, no? Palong-palo. Diba? Dati yung mga DDS, tinatawag siya buang zone. Ngayon, kampe-kampe. Tindi din ng mga amats nito. Lakas ng mga tama. Lakas ng mga ano ninyo. Mga hugot ninyo sa buhay. Uso namang mahiya. Diyos ko. Nung patutunguhan ng bansang Pilipinas sa mga taong pinapatakbo ninyo. Diba? Anyway. Hayaan nyo sila. Sino din naman yung maghihirap? Di din naman tayo. Yung mga DDS din naman. Diba? At saka madadamay din naman talaga tayo, mga minamahal. Diyos ko. Anyway, kaya madaming naghihirap Kaya madaming mas lalong naghihirap. Kagagawan din naman nila. Tapos magre-reklamo. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.